Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen the fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang Attorney Jade, at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. ngayon ay Martes, ikasiyam ng Hunyo 2026. Magtungo po tayo sa mga balitang may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. San Jose Mindoro becomes first LGU in Mimaropa to join CFO's Balink Bayan program. CFO and PAO forms partnership to provide free legal services to non-resident Filipinos. CFO facilitates anti-tuberculosis drive in the Bicol region through its Linkapil program. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The town of San Jose in Occidental Mindoro has joined the Balikbayan program of the Commission on Filipinos Overseas. The Balikbayan project is the CFO's primary digital platform for diaspora engagement and serves as a one-stop shop for non-resident Filipinos who wish to invest their resources in their hometowns. CFO Executive Director Undersecretary Arlene Borja said the program encourages non-resident Filipinos to become active development partners in nation building. San Jose is the first LGU in the Mimaropa region to join the Balikbayan program. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. More overseas Filipinos in need of legal assistance may now access help through a new partnership between the Commission on Filipinos Overseas and the Public Attorney's Office. CFO Secretary Dante Klink ang II and PAO Chief
Persida V. Rueda Acosta led the signing of the agreement, which seeks to provide legal services to Filipinos affected by human trafficking and other migration-related issues. With this collaboration, the CFO aims to reach more Filipinos overseas and National Reintegration Center for non-resident Filipino clients in need of legal guidance, ensuring that their rights are protected and that help remains within reach no matter where they are in the world. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas recently facilitated the conduct of a week-long anti-tuberculosis drive in Ligao City in Albay. The campaign, spearheaded by PAFIO awardee Dr. Elvie Barroso, was conducted under the CFO's Lingkod sa Kapwa Pilipino program. The campaign included the training of healthcare professionals in handling TB cases and the testing of residents. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At muli isang magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At ito ang unang episode na may bago tayong co-host, si Attorney Jade. Let's welcome Attorney Jade. Kumusta ka na dyan, Attorney Good morning, everyone. Okay lang po, Sir Aris. Kinakabahan ka pa ba? Wala na. Kasama kasi kita. yun ang magandang narinig ko ngayong araw na ito dahil hindi lahat ay natutuwa pag ako ang kasama nila. Anyway, Attorney Jade, ano ang ginagawa mo sa CFO? Ako po ay under sa office ng Executive Director. Ako po ang kanyang Executive Assistant for bukod sa tumutulong ako sa kanya, we do review projects, lahat ng tungkol sa legal, batayang legal sa CFO. Also, tumutulong rin po ako sa media ng ating ahensya. Parang tinanong ko pa ikaw yung pumalit sa akin. Hindi po. Hindi naman. Pati naman yung aking workplace, nasa iyo na rin. So, pinamana ko na rin sa iyo. Napakaganda po ng upuan ninyo. Ang ganda ng view. Oo nga. Namimiss ko na nga. Anyway, nabalitaan namin na nagkaroon ng expansion ang opisina ng CFO. Anong nangyari doon? So, para mas makater po natin ng maayos ang ating mga constituents, nagkaroon po tayo ng 4th floor, additional floor para mabigyan natin ng space at mas makapag flag ceremony ang lahat dahil marami po ang tao sa ating ahensya. At bukod pa dito ay para kung magkakaroon man tayo ng mga invites or mga bisita mula sa iba't ibang opisina ay madadala natin sila sa mas maluwag at mas magandang kwarto. So for context, ang opisina ng CFO ay nasa Next Gen Tower, no? Yes, Sa Pasay Next Gen City. Tower, Pasay, yes po. Malapit sa Mall of Asia. And dati ay nasa 9th floor? 9th floor ba? 9th floor pa rin po tayo, pero nadagdagan po tayo ngayon. ng Yes, lumaki po another siya. floor na Yes, 4th floor po. inuupahan ng CFO. Yes. Well, dumadami yung employees, dumadami din yung pumupuntang mga gustong mag-migrate sa abroad, no? Pupunta doon. At marami ring nangyayari sa CFO ngayon. So, kinailangan ng mas malaking espasyo. Yes po. So, kumusta naman yung bago ninyo? Dahil syempre, nagbago rin yata yung layout nyo, no, sa taas. Ngayon po, mas lumaki yung opisina. So, nagkaroon ng opisina na magkasama ang Office of the Secretary at ang Office of the Executive Director. So, nagkaroon na rin kami ng pantry. Ba? Sabay-sabay kami kakain. Aba? Yes. At, Mabuti naman na yun nga. Kasi kailangan kasi very close ang coordination ng Office of the Secretary at ng Office of the Executive Director. Yes. Ay nandyan ka naman, kaya you will be facilitating everything. With the help of everyone, yes, of course. And then, ang nabalitaan ko rin ay busy yata kayo for the Diaspora Summit. Yes. Saan bang mangyayari dyan? So magkakaroon po tayo ng Diaspora Summit ngayong darating na June 16. Actually, June 16 hanggang 17 po ito. At ito ay gaganapin sa Marriott.
Mag-uumpisa po ito ng 7 a.m. at matatapos I think ng 5 p.m. Following another program kung saan dadalahin ng iba't ibang invites sa cultural shows and mamamasyal sila I think Sir Aris. So Yes. parang Yulid. Yes. Pero mga matured version ng Matured Yuli. version ng Yulid. Yes. Okay. So, eto na tayo. Pasok na tayo do sa main portion ng ating Yes. program, which is nang iniimbitahan natin yung mga iba't ibang stakeholders para ipaliwanag kung ano yung ginagawa nila sa mga migrants kasi ngayon kasi we classify our migrants into two, yung OFWs, yung mga nagtatrabaho at and Mga temporarily workers. residing overseas, Mhm. at yung tinatawag natin ngayong mga non-resident Filipinos, yung mga permanently nag-migrate na sa abroad, yung mga Yes. nakapag-asawa ng foreigners, at yung mga ipinanganak na sa ibang bansa. Yes. Pero we're trying, yung mandate kasi ng CFO is to connect them, di ba? Attorney Jade? Yes. Dahil marami pa rin po naman sa mga migrants natin they wanted to keep in touch with the Philippines as they say and gusto nilang ma-experience pa rin, gusto pa rin nilang matawag na Filipino Oh, yes, sila. yes. Yes. Pero alam naman natin na ang pangingibang bayan ay hindi isang madaling desisyon, at Yes. sa likod ng bawat remittance ay may nakadikit na kwento ng sakripisyo, pangungulila, Yes. mga pagsubok, at sa gitna ng mga hamong ito, saan ba dapat tumatakbo ang ating mga migrants, no? Ang mga OFWs at yung mga Opo. NRFs. At ang kanilang mga pamilya na naiwan dito Naiwan sa sa Pilipinas. Yes. At dito pumapasok ang mahalagang papel ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi lamang espiritual na gabay, kundi pati na rin ang konkretong legal or legal advocacy at moral na kalinga. So, ngayong araw, isang malaking karangalan na makasama natin ang isa sa pangunahing haligi at boses ng advokasiyang ito. Makakasama po natin ang Program Officer ng CBCP Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People, Sir Edmond Ruga. Sir Edmond, magandang araw po sa inyo at welcome sa aming programa. Magandang umaga, Attorney Jade at Aris, sa pag-invite nyo sa akin sa program nyo. So parang matagal na rin panahon na nagbabalik kami in partnership with CFO. At twinning kami ni Sir, no? Oo Ni nga. Sir Oo, pareho Edmond. tayong Hindi ako nakagreen. nasama sa GC. Oo nga, Mag-green wala. pala tayo Hindi- today. Para tuloy tayong Lasal versus Ateneo, naka-blue si Attorney Jade. Pero para rin para makiuso na rin tayo. Para Opo. kaming green mango, para kaming Ano nga ang pangalan ng green mango na yun? Ang alam Hindi ko lang mo- ay si Charmaine. si Charmaine si orange. Yes. Ito po kasi ang uniform, color green talaga. Color green for Oo, dahil CBCP, Yeah. ano, Let's yung go, CBCP, Catholic Bishops Green and gold. Conference. Yes. Green and gold. Niisip ko anong UST versus UST po yun. Anyway, But anyway, Black sige po. gold, black. para sa kaalaman lang ng mga nakikinig sa Mhm. atin, no, Sir Edmond, Attorney Jade, ano po ba ang pangunahing misyon ng Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People? Ang CBCP ECMI, by the way, ang ECMI means Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People. This is one of the service arms of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa CBCP po kasi ang daming mga commission, parang government, may mga Opo. departments. So, we are one of the agency of the Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang direction ay to provide pastoral care for migrants and their families. So, pag sinabing migrants, hindi lang ito yung pinag-uusapan nyo kanina na mga contract workers, kasama din dito yung mga Filipino immigrants. Oo. So, pag sinabing pastoral care, we provide the holistic approach in terms of providing services for the Filipino migrants and immigrants. Ano po yung particular services na binabanggit na kasama ba dito yung counseling or ano pa bang Ang pinaprovide niyo? direction ng programa ay magkaroon ng holistic formation for OFW families kasi ang siniserve namin dito yung mga migrant families
families, Mhm. including the Filipino immigrants. Sa ibang bansa kasi ang nagkikater dyan yung ating mga Filipino priests and nuns na Yes. mga chaplain. Kumbaga, Yung mga sa government may Mm. embassy kayo, kami meron din, ang tawag namin mga chaplaincy. So sila yung in charge doon. Oh. Pero dahil nasa Pilipinas tayo, we're catering the family. So ang direction ay magkaroon ng isang matatag na pamilyang OFW o pamilyang migrante yung gustong direction. Paano po sistema noon, Sir Edmund? Are you organizing the families? Parang Opo, dahil ito ay simbahan, ito po ay naka-base sa parish. So we are organizing the structure. So una muna mag-create ng structure at the diocesan level. Ang tawag sa simbahan ay diocese. Sa atin sa Diocese. government it's province. So Oh. equivalent siya, parehong equivalent siya. So pag na-organize na yung structure sa diocese, sa bawat province kasi may iba't ibang parokya. Like for example, in the National Capital Region, we have at least 6 or 8 dioceses. So sa Okay. bawat diocese ay may mga parokya at ino-organize yung mga OFW families para maging active members of the Parish Migrants Ministry. In our structure ay naka-define doon kung sino yung mga Filipino immigrants at saka yung mga contract workers at the Opo. same time mga seafarers. So kina-cluster namin ito at tinitingnan kung ano yung mga programang para sa kanila para eventually mailink namin sila sa mga tamang agency. So like for example, kung Filipino immigrants concern yan, alam na ng mga ng mga leaders namin na sa inyo yan, sa CFO. CFO yan. Mhm. pero ito ba'y matagal ng program ng simbahan? Kasi ako din ay naging OFW, Mhm. pero hindi ko yata naramdaman sa parokya namin na may ganyan. Matagal na po siya pero ako po ay nag-start ng 1997. So 1997. nag-regionalize kami nung nagkaroon ng Luzon, Visayas, Mindanao Desk ang ECMI 1995 pero I was in 1997 at dati po kasi talaga ang ginagawa lang ng opisina namin ay mga information campaign. So it's that time na nakita namin na magkaroon dapat ng mga structures at tulungan yung mga diocese o mga Opo. probinsya. Ito ay nagkaroon ng prompt action na gawin ito na grassroots or parokya base or diocesan base after ng pagkamatay ni Flor Contemplacion kasi Yes. Oh, naman yes. Oo. lahat naman tayo For buong Contemplacion, Pilipinas yes. even government ay nagkaroon ng immediate intervention paano Yes. tulungan. So tama po kayo, matagal na pero hindi ito masyadong naramdaman pa. And lately lang ito naging ginawa sa magkaroon ng mga ganitong programa sa mga parokya. Started 1995. Pero prior to that, mayroon naman pong ginagawa pero hindi pa masyadong ganun ka-structure. Para more on parang information campaign lang yung ginagawa noon. Yeah. So ngayon parang may bago bang direksyon na gagawin ng Wala naman pong bagong direction. Even nung nag-start kami, nung nag-regionalize kami, ganun pa rin yung direction. It's to strengthen OFW families. So, magkaroon ng matatag na pamilyang OFW. Ganun din, makatulong din sa mga iba't ibang uri ng mga nandarayuhan sa ibang bansa. By the way, yung term na ginagamit namin, ito yung partnership namin sa CFO noon, yung migration, di ba? Coming from the word migration, migrants. So, kala namin ang Tagalog dyan, migration. So, from the lecture ng CFO noon ay pandarayuhan. Pandarayuhan. So, napakalalim. Ngayon ko lang narinig. Pandarayuhan. Pandarayuhan pa lang, ibig Yes, sabihin. pandarayuhan. Kasi yung nangyayari, parang naging transliteration. Yes. Migrasyon. Migrasyon. Mali pala tayo doon, attorney. Tatandaan po natin, pandarayuhan. Nandarayuhan. Nandarayuhan. Kasi yun din ng yun din ng minsan yung pag kunyari ikaw tayo Pilipino, Opo. nagpunta tayo ng ibang bansa, Yes. nanirahan tayo doon. Ang hindi natin nakakalimutan natin minsan na tayo ang dayuhan doon, Actually, sir. 'di ba? So minsan nakakalimutan na, wala na ako sa Pilipinas kasi masyado nang na-integrate doon sa isang lugar. Kaya minsan ang hindi maganda doon nadadala yung hindi magandang ugali. Yung pinakang direction at talagang tunguhin din namin ay yung tinatawag naming CORP, yung Comprehensive OFW Reintegration Program. Na sabi namin ang yung reintegration kasi mas gusto natin tutukan. Oo. Opo.
either economic reintegration or Yes. family reintegration. Mhm. Pero sa ngayon, mas marami nakatutok sa economic reintegration, even some of the government agencies, Mhm. NGOs. Pero kami, we would like to stress on the family reintegration. That's the concern kasi talaga ng simbahan. It's to strengthen family and youth. So, including dyan yung mga anak OFW or even nga at the school level, kasi may programa kami sa mga anak ng OFW, dyan din cluster kung sino yung anak ng mga contract workers at sino yung anak ng mga Filipino immigrants na pending petition. Mhm. So, kaya nga parang sa initial na pag-uusap namin with CFO, gusto namin tutukan talaga yung mga school-based program. Kasi nga, yung gusto namin mabigyan ng focus yung reintegration. Oo. Hindi lang reintegration dito, but then reintegration kung nasaan yung mga magulang nila if they are permanent residents na. Mhm. Pero yung may plano ba kayo na mag-set up ng, kasi more on parang malaking porsyento ng programang ganyan ay may kinalaman sa psychosocial, Mhm. mga psychosocial support. Mm. So, may plano po ba ang CBCP Yeah. na magkaroon ng parang ganyang programa? Naka-in place na siya. Ang unang intervention na ginawa namin long before ay yung program nga sa mga anak OFW at the school base. So, ang humahawak ng programa ay the guidance counselors. So, these Apo. are registered guidance counselors. Pero, pag sa community naman, ay pinapatatag namin yung, dahil parang mahirap ngayon na gumawa ka ng trabaho na hindi sa iyo. Like for example, kung hindi ka naman registered counselor or psychiatrist, psychologist, Yes. you can be questioned of doing it. So nag-create kami ngayon ng tinatawag na pastoral counselors or yung mga responders. So psychosocial support responders, gusto namin ipalakasin yon kasi ito naman ay sa tulong ng mga professionals talaga para mabigyan yung mga non-psychologists, non-psychiatrists natin to do these things. Para ang tawag natin ay mga first aiders. Yes, yes. First First aiders. aider. So, Psychological first Yeah, aid. o parang Oo. Malaking kasi- bagay po kasi yun, lalo na Yeah. sa ngayon. dahil ako ay galing din sa field ng paralegal, so mas active tayo doon, mas alam natin yun, mga Yes. paralegal worker. Pero parang kulang yung mga parang pag tinawag natin psychosocial support responder or mga first aider. Mhm. Kasi pag halimbawa, dumating ako sa iyo, hindi ka Opo. naman psychologist, pero may problema ka na, anong gagawin mo? So, yun yung tinatawag natin parang responder or parang first aider ka na, Mhm. ano yung immediate na gagawin mo kung may problema siya. So, pinapalakas po yan natin. Yes. So ngayon nagkakaroon kayo ng trainings na Yeah, ongoing po mga kami. lay psychologist, parang Yes, ganyan. Opo, oo. So, nag-tie up na kami sa mga kilalang mga professionals in this field at para po yan po yung nakita namin lalo na nung panahon ng pandemic. Yan yung medyo pinalakas din namin kasi nga ang daming concerns at ang daming tumatawag. So itong mga programa namin na ginagawa is still in partnership pa rin with some of the government agencies. Actually, lumalawak kasi ngayon napakalawak ng awareness on mental health. Yes. No? So yung ginagawa ng CBCP ay pwede natin, Attorney Jade, i-tie up dun sa, may ka-tie up din tayo sila Dr. Karandang Mhm. Opo. na pwede silang mag-tie up. At yung Radyo Pilipinas World Service, yung program ni Step Vicente, pag Sunday, yung Opo. Warm Heart, focus din nun ay mental health. Mm-mm. So, maraming pwede magtulong-tulong. No? Mhm. Correct. Yan po yung nakita din Interconnected ang natin lahat. sa mga kabataan ngayon. Lalo na, Opo. mas yung kabataan sila, especially yung mga anak ng OFW, may mga cases kami na encounter. Like for example, di ba, kung sila ay parents na ay permanent residents na abroad and then Opo. nag-aaral dito and then Yes. pressure sila na dadalhin doon. So parang nakikita namin yung medyo struggle nila. Oh, kasi So, iiwanan nila Yeah. yung support nila dito, barkada nila, klase nila, Mm. 'di ba? Sa another set ng pakisamahan na naman. Bagong mundo yung Oh, tatahakin yeah. nila dun. And bago yung culture. Yes, yes. Yun nga din yung nakikita namin na usap kami kay Secretary Klink nung Yes. one time na parang may PIDOS kayo, di ba? Yes, Yes, sir, yes. meron So, po. parang parang nakikita namin yung possibility ng partnership. So, Of course. parang while preparing na sila ay ipipetition na, so parang dito pa lang kung sila ay naka-enroll sa school, Mhm. pwede na natin silang ma-mentor para hindi naman sila ma-culture shock. Kasi Yes. pagdating sa inyo, orientation yun Yes. and then Mm. lipad na, papuntang ibang bansa. Mm-mm. Pero pagdating siguro ng PIDOS, prepared na sila
sila para pagdating nila sa magulang nila sa ibang bansa, ano na sila, prepared na Oo, prepared yeah. na. Yung at least may ano na, yung ito meron na silang klarong expectation, Yeah. ano, para hindi sila basta-basta ma-frustrate doon sa mga haharapin nilang Mm-mm. challenges. Mm-mm. May foundation na, Yes. kumbaga, Mm-mm. madali. Hindi naman sobrang dali, pero kahit papano pagpunta nila ng ibang bansa, alam na nila what to expect Yeah. and Mm. what they should do Mm-mm. pagdating nila doon. Kasi may nakausap Yung na parang sila. hindi sila napilitan na, ay, pinitisyon ako ng Yes. parents ko. Yes. Yung nabanggit din na ano yung parang you're also targeting yung mga pamilyang naiwanan dito. Yung mga naiwan Oo. dito. Yung guardian na Oo. nag-a-assist doon sa mga batang yon, so Mhm. while preparing for their petition, so yun din yung gusto namin tutukan, yung mga guardian nila, kasi some of the guardians hindi naman talaga parents nila eh. Yes. So Ah. dahil nasa abroad na po yung parents nila, Oo. so parang pending petition na lang na makapunta sila doon in time na pwede na sila. So sa ngayon, paano since ginagawa niyo pa 'yan, 'di ba? Yung parang binubuo niyo pa yung talagang paano yung mechanisms niyan. Mm-mm. So sa ngayon, paano mako-contact yung commission para sa mga ganyang bagay? Right now, they can connect with us po through sa FB account namin. Oh, may Facebook account. may Facebook. Okay Yeah, po. oo, CBCP ECMI FB page po, tsaka yung sa department ko, CBCP ECMI Luzon. Sa ano po, sa telephone numbers, medyo hindi, ibabalik pa kasi may problema yung line doon sa Okay po. Intramuros. So doon po kami, kaya hindi pa na-activate yung line. We need to collaborate, we need to contact the telecom provider. Yes. But anyway, for the meantime, it's the Facebook account namin. Pero kadalasan naman po ngayon parang mabilis na talagang aksyonan or makipag-usap through social media media. na Malaking ngayon ang- bagay. yeah. Opo. Wala na nga nagla-landline yata ngayon eh. Hindi na rin po nagre-ring ang telepono namin, so baka wala na talaga. Oo nga eh. Yung telepono namin sa bahay, ano na lang eh. And Pabigat. yes. Display. Ang pinaka-immediate po ay they can connect with our parishes sa mga parokya po. Kasi Okay yun naman po. yung, kumbaga sa gobyerno, meron tayong barangay. Oo. Yung sa parokya naman. So aware na lahat ng parokya all Yeah. over the country na may ganyan. Hindi pa po lahat, pero at least yung mga diocese ay meron na in terms of Opo. the response nila. Pero yung mga parokya, like in the National Capital Region, ito yung mga pinakamalakas natin. Like Diocese of Cubao, I think itong Cubao. area natin ay located sa Diocese of Cubao. We have strong Diocesan Migrants Program in the Opo. Diocese of Cubao. They already reached at least 75% of the parishes in the Diocese of okay, Cubao. good. So sila yung pinakamataas na number in terms of na-reach yung parokya. Singilin ko nga yung parokya namin. Usap po tayo pagkatapos. Dalawin ang mga parokya. Pero yung ano ma'am, yung isang part ng mga tina-target ninyo ay yun nga, 'di ba yung mga bata na nandoon na sa abroad. Kasi dito, sige, binigyan niyo sila ng mental preparation. Pero pag nandoon na sila sa host countries nila, may makukuha pa rin ba silang suporta? Yun naman po ay nakadepende kung ano yung programa ng chaplain natin. Sa bawat bansa po kasi mayroon tayong mga official Filipino priest na in-charge namin as our official chaplain. So, depende po yan sa sitwasyon ng bawat country. So, sitwasyon ng bawat parokya doon sa bansang naandon para tingnan ko ano yung mga pwedeng gawin at programa. Pero sa pagkakaalam ko po, mayroon silang mga tinatawag na post-arrival assistance initiatives, especially kung sila ay mga Catholics, they can go directly to the parish and then they can be part of the different organization in the parish doon sa bansang pinuntahan nila. Pero sa Middle East, medyo wala pa po Oo, tayo kasi paano yung mga non-Christian countries? Oo, meron ba kayong ginagawa na para magkaroon man lang ng
Ang connection. pagtulong naman po namin at pag-assist even dito sa Pilipinas ay irregardless of religion. Mhm. So, hindi lang po yan pure Catholic. So, if they are interested to coordinate with us, pwede naman po. So, hindi namin sinasabing, oy, hindi kayo pwede dahil hindi kayo Catholic. So malinaw 'yon na ito ay non-denominational na Yes. na programa. Opo. Bagamat initiative ito ng Oo. Catholic Church, parang Mhm. ang aming services, ang aming intervention ay irregardless of kung anong denomination mo. Mhm. Kasi yung sa Middle East, yung nabanggit nyo na yung Middle East, no? Yung hindi ko alam kung anong tawag dun sa ano, kasi kung dito sa atin diocese Yeah. no? Mhm. Yung may tawag sila dun, yung Arabia yung ano, yung Opo. reference Yeah. Mhm. na parang lumalakas din yung ano, yung network ng Catholic Church sa Arabian region. Nagsisimula na po pero doon sa mga close city na hindi pa open sila, wala pa po tayo. Oo. Pero like the countries of Kuwait, Mhm. Oman, kasi sa amin po dumadaan yung mga request ng ibang bansa para magpadala ng mga Filipino priest and pastoral Oh. workers. sa inyo. Kami po. So, they have to apply with us and then kung na-meet nila yung requirement at gusto nila maging chaplain doon or official priest in charge doon, sila po yung pinapadala. Ay, ina-applyan pala yan, sir, yung ganyan. Opo, kailangan din makita yung preparation. Kasi Opo. even naman kahit magpadala kami ng mga Filipino priests and nuns doon, mayroon pa rin silang preparatory para katulad noon ginagawa niyo na PIDOS. So Mhm. kami din mayroong ganyang Oo, kasi pinaprovide. mabigat ang responsibilidad Yeah. ng pare Opo. Mhm. pagdating doon. Kasi sila yung takbuhan ng mga Yes. distressed. Eh. So, ina-absorb din nila yung stress nung May sponge ng mga sila. tao doon na Opo. nangangailangan ng tulong. And kailangan yung mental toughness mo Yeah. doon matindi. Katulad po tong recent, yung bagong request sa amin, Mhm. mismo ang request yung mga manggagawa doon at saka yung company Aha. sa Diego Garcia. If you're familiar Yes, with the yes, Diego yes. Garcia, parang I don't know, US territory ba Oo, siya? isla eh. Oo, isla siya na puro military Oh, camp. naval base siya eh. Oh. Oo. So mayroon po tayo ngayon doon. Okay. Ano po ang basic or immediate requirements para magkaroon ng priest sa isang lugar? If magre-request po sila sa inyo. Parang kami po ay nagsasend ng invitation sa mga diocese through their bishop if they have Ah. priests na interested to be deployed in this country so they can signify their interest, and then saka po sila ini-evaluate. So depende po sa request din ng bansa, like for example kung ano, definitely yung health condition, so Yes. dapat prepared Oo. siya. So yung mga ganung bagay, and then syempre wala pong problema. Mhm. Baka tumatakas lang sa problema. Pero sir, Definitely ganun po yan. can a community abroad request in your office for them to have a priest? So Halimbawa, they have gusto to nila channel na- to the local bishop doon. Kailangan mag-siya. Okay. Channel muna nila. So, hindi po sila pwedeng dumirekta. Okay. Siguro pwedeng invite para pumunta doon para mag-preside ng Through a mass, chaplain pero pa. they have to pass through pa din sa official chaplain. Kasi Okay. ang hirap no na magkakaroon ng mga misa pero hindi sila nag-coordinate doon sa Yes. Filipino chaplain. Mhm. So yun po yan. May nababalitaan nga tayo sa abroad na nagmimisa, mga ex-priest, nagmimisa pa. Na, Yan din po yung pinaparating sa amin ng mga official Opo. Filipino chaplain. Pinaparating din yung mga yan. Checking kung ito bang taong ito. Kasi may mga tama po, may mga na-encounter yan. Mm-mm. And then isi-check yung yan ba ay talagang official chaplain or Mm-mm. priest dito sa Pilipinas. So sila po yung nagtatanong sa amin. Kasi minsan nakikita nila sa community, may ganun. Mhm. So yan po ay parang to back check din. oo. Okay. Mhm. So yung mga tulad may mga na-meet po kaming mga pari din sa na-deploy sila abroad Mhm. na nandito ngayon. Hindi nyo ba sila balak itap? Kasi at least they've experienced how to minister in that situation. Yung pong pinapadala natin, dahil yan ay course through with us, and then yung mga bishop po ay syempre ipapabalikin pa rin yan dito. Yes. Kumbaga yung proper reintegration din nila pagbalik. So yan po yung usually natatap at na-identify na priest director for migrants. So marami po tayong ganyan. So sa bawat diocese po in the Philippines, we have priest director for migrants ministry and tawag. Opo. And then the lay counterpart. So usually
ang mga na lalagay ay yung mga nanggagaling ng abroad, especially kung may galing immediate Oo. na galing. Like for Opo. example, may isang diocese sa amin na nagsabi na wala pa silang priest director, iniintay yung pagbalik ng isang pari galing sa ibang bansa. Ah, Ganun po. kasi may mga pari May talagang experience po sila. may mga pari talaga na ang galing kumunik. Yeah. Yes. And then they have Yes. lots of experiences in terms of paano nila i-contextualize, sasabihin sa community nila kung ano yung mga sitwasyon ng mga Pilipino migrants and immigrants natin doon sa bansa na pinanggalingan nila. Saka malaking bagay yung yung nagmimisa dun sa, kunyari nandun ka sa abroad, Opo. yung mag-attend ng Filipino Mass. Mm. Grabing puno ang mga simbahan Oo. niyan pag Filipino Mass. Parang may ganyang naging observation A touch po, of home. Sir Aris, kasi Mm-mm. parang 'di ba po sa ibang bansa yung mga simbahan daw medyo yung mga locals ay hindi na masyado, pero Mm. dahil ang daming Pinoy, so Mm-mm. nagiging active uli at Yes. nagpapasalamat yung mga bishops in other countries, Yes, priests in yes, other yes. countries because of the Filipino. So parang yun yung yun yung pinapakita nung kung paano talaga ang mga Pilipino sa ibang bansa. Kaya doon ko nakikita rin yung na yung Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. Mhm. Ang laki ng magagawa ng Filipino migrants niyan Mm. dahil ang dami talaga. At kayo po ay madalas namin nai-invite as CFO kasi bawat continent may meeting. So for example, Yes. Oo. Middle East countries meeting of chaplains. So Asia meeting. So may ganun po kami naka-schedule. So Mm-mm. dati nai-invite namin, baka ma-invite namin ulit Oo. kayo. Medyo Opo. sabi ko nga kay Secretary mukhang si Secretary ang very active of coordinating Yes. with us. So sabi Mhm. namin mukhang magbabalik uli ang partnership ng CFO at ng CBCP. Yes. Saka dapat talagang yung i-institutionalize yung mga ganyang Mm-mm. partnerships. Opo. Malay mo to si Attorney Jill maging anong tawag noon yung Ano po pinag-usapan yun? lang namin last week yung diaspora representative. Wow. Oh, parang Oo. attaché. And then siguro mai-invite nyo na rin kami sa mga Oo naman po, activities sir. nyo. And then, by the way, Yes. kami din, ini-invite kasi noon pa naman ay meron na kaming magandang engagement with you. So, when I Yes. started nga sa Commission 1997, unang Sabado pa Opo. lang, 1998, may maganda kami naging partnership with CFO. Wow, 1998. 1998. So, that's the integration of migration in the curriculum. Yes. So yan po ay it's a program project ng CFO together with the DEX noon, Department of Education, Culture and Sports. Napapagalata, Sir Aris, matanda na tayo. Hindi po, hindi. Magkakaedad lang po tayo dito. Ayun po yan, CFO and DEX, and our commission was invited because Opo. ang tutok ng DEX ay noon ay public school. So dahil kami ay may clout sa private Catholic schools, so kami po ang na-invite. So we do training sa mga teachers noon, and then nagkaroon talaga kami na magandang module for that. At yun po yung parang gusto nating ibalik ulit. So sa SEAP yung sinasabi niyo Mas DEX pa noon, pero kami po ang nakikipag-partner sa Oo. SEAP. Isipin mo yung DEX, hindi mo na alam yun. Nalaman ko po nitong nakaraan lang, Oo. DepEd. Pero sa mga Department. nakikinig po sa atin, Oo. DEX po ang tawag dati sa DepEd. Oo. Ano yung ibig sabihin ng DEX? Fill me in. Department of Education, Education, Culture and Sports. Wow. Na pinaghiwa-hiwalay na Philippine Mm. Sports Commission, NCCA, parang Mm. talagang nabulgar tuloy yung aming henerasyon ni Sir Edmund. Sir Edmund, since gusto nga natin pahabain itong usapan kaso very limited ang ating oras. Pero hindi naman ito yung una't huli. No? Opo. In succeeding episodes, baka we can also invite you to again join us and discuss some issues regarding yung programa ng CBCP. At pati yung kung magkakaroon man ng partnership ang CFO at ang Episcopal Commission, si Attorney Jade naman ang magda-draft ng MOA niyan. Sige po. Inutusan. Willingly. Yes, sir. Baka meron po kayong pahuling mensahe para sa Yes. ating mga tagapakinig dahil marami pong nakikinig sa Radyo Pilipinas World Yes. Service na mga lalo na yung mga naaabot ng aming shortwave broadcast at sa digital platforms.
You have the floor. You Yeah. have, parang Senado to. You have the You floor. have the floor. You're on. Sige, Sir Aris and Attorney Jade, maraming salamat din pala sa pag-invite nyo sa akin dito. And then, sabi ko nga, at least muling magbabalik yung tambalang CFO at ECMI. So, ako ay, syempre, nagpapasalamat kami kay Secretary Ang for doing this initiative. Siya talaga yung nag-initiate na makausap ako in person after attending our awards day noon. So, and then, thank you for inviting me. Siguro, ang panawagan ko lang, lalo na ngayon, pinapalakas natin yung programa sa mga kabataan, especially yung kanilang awareness on migration. Kung kayo ay may mga concerns, pwedeng ilapit lang din yung ating mga nakikinig ngayon tungkol sa mga relevant information at mga services ng simbahan sa kanilang parokya. And ang mga parokya na to, they can link with us or they can check our FB page, CBCP ECMI at saka CBCP ECMI Luzon. So, yun po. At yan. So isang napakaantig at makabuluhang paalala mula sa puso ng simbahan na laging umaalalay sa ating mga migrante. Maraming salamat po sa inyong oras at walang sawang paglilingkod, Mr. Edmund, at ng CBCP Episcopal Commission for Migrant Workers. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan man ng mundo, saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.